Magandang gabi sa inyo. Ngayon ay October 3, Huwebes na pala. Huwebes na pala. Welcome po sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Very interesting ang ating panauhin ngayon. Kung kayo po ay katulad ko, aabangan niyo ang ating panauhin ngayon dahil ang topic natin ay pagpapaganda ng katawan. Para maging physically fit. Ewan ko dito sa aking producer kay Jake kung bakit niya iginest itong ating doktorang panauhin ngayon. Dahil ang ating topic ay low carb and intermittent fasting. Low carb and intermittent fasting. Pagkatapos nakatingin siya sa katawan ko, nakatingin siya sa tiyan ko. Anong ibig din sabihin yan, ha? Ang ibig sabihin po ni Jake, kaya siya nakatingin sa akin tiyan, sapagkat tayo po ay nadidinig sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. Kailangan ako ay pumwesto ng magandang pwesto. Ganyan. Tayo rin po ay kasabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 Radyo 5 at sa Channel 19 ng Signal Cable. Alam ba ninyo, kung meron kayong Signal Cable, mapapanood nyo na po kami sa Channel 19. Ang aming direktor ay pinatayo ng aking producer para iharap sa akin ang idiot board. Ang babait na mga tao dito. Direk, maraming salamat, ha. Si Direk Shake ang ating kasama hanggang mamaya, ho. Siyempre po, mga kapatid, ay nawala ang aking, gustong sabihin. Oo. Yun, ho. Basta lang, samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi. At kung meron po kayong gustong ibahagi sa atin o gusto nyo maging makibahagi sa ating programa, kung may problema ho kayo, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. No? Ang ating paraan po ay ang pagpapadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. Kasama po ang inyong pangalan at ang inyong contact number. At maaari din po kayong tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Pero kapatid, alam po ba ninyo na kinakailangan pong i-share ninyo ang ating episode ngayong gabi sa programa natin. At siyempre po, kapatid, i-follow, like, and share at press the yellow basket ang ating social media accounts. Ito ho ang ating mga platforms sa social media. Ito po ay at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. 5:47, pagbabalik po natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Huwebes at 3 ng Oktubre. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, 3 ng buwan ng Oktubre. Ang mabuting balita ay matatagpuan po natin sa 10 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 1 hanggang 12. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa at mag-aani. Humayo kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan.
Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, Shalom Aleichem. Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigan o maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbabasbas. Makituloy kayo sa bahay na yon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa bayang yun sa araw ng paghukom. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Oras o 9:54. Ngayon, alam niyo na kung anong ibig sabihin nung nadidinig niyo sa programa ko. Shalom Aleichem. Ang ibig sabihin noon ay pagbati ng kapayapaan sa tahanan na aming pinapasok. Lahat ng mabuti, lahat ng biyaya ng Panginoon, lahat ng pagpapala ay sumainyo. Ayan, yun ang ibig sabihin nun. Shalom Aleichem. O siya, sige, bago tayo mag-shaloman, atin po munang alamin ang ating episode ng Pest to Pez, Hirit ni Dr. Love. Ang bahaging ito ay napanood po kaninang umaga sa programang Face to Face sa TV5 na sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Narito ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Hindi Ako Dugyot. Ano ba ibig sabihin ng dugyot? Marumi. Yon. Hindi ako dugyot. Naliligo ako. Panoorin po natin. Narito. Lita, totoo ba ang chismis na hindi ka nagpapalit ng damit? Ano naman? O yun. Ma'am, Mama Carla, hindi po totoo yun. Kasi hindi na po kasi ako nag-kusinyera. Kumbaga, ano na po ako ngayon, on-call bouncer po, at saka ano po ako, bawsi. Oh, wait this is the weirdest chismis I've ever heard, no, na hindi nagpapalit ng damit, diba? Bakit nasabi nung nanchichismis sa'yo? Siguro po kasi, pag galing po kasi sa duty, minsan black yung uniform ko. Minsan ang pinapalit ko rin, black na rin na damit. Mahilig po ako sa black color. Mahilig po ako sa black. Kanino mo naman narinig yung chismis na yan? Sa mga kumari ko, sa dalawang kaibigan mga ko. Mga kumari mo pa? Kasi narinig nila na chinichismis ako. Nagchichismisan sa labas sila Ate Mariel. Tapos itong dalawa, naibanggit po sa akin. Nasimulan na rin yung sa sama ng loob, nagsimula kaming mag-inuman nung umaga na yon. So, inabot na ng hapon hanggang sa nung lasing na ako, na-recall ko po yung mga sinabi niya tungkol sa akin. Paano mo kinumpronta? Paano mo sinabi? Hindi pa po actually totally kumpronta agad. Nagparinig-rinig po muna ako kasi... Paano ka nagparinig-rinig? Sabi ko,
bakit ano bang problema niya kung paulit-ulit yung damit ko? Anong parinig. issue niya? Oo. Ha? Anong sinisimulan niyang ano? Hanggang sa paulit-ulit ko na lang pong sinasabi kasi nakainom na po ako eh. Hindi ko na ano yung sinasabi. So ano nararamdaman nung chismosang nag-chismis sa'yo? Nakaramdam ba siya na parang para sa kanya yung parinig mo? Opo, kasi nagsisibak siya, bigla siyang tumayo. So kung nagsisibak siya, may itak na hawak yun, hindi ba umabot sa nagkaitakan, ganyan? Hindi pa po. Wala naman, ano? Naku, nakakatakot pala talaga. Ang chismis, 'di ba? Paano kaya sasagutin ng source ng chismis ang mga paratang ni Angelita sa kanya? Tawagin natin, Mariel, pasok! Tama na. Tama na, awat na. Galing, ayaw papigil. Ito yan, oh. Okay, eto na. Totoo bang ikaw ang pinagmulan ng chismis? Nako, na hindi nagpapalit ng damit ito si Angelita. Chismis, ma'am, kumbaga po napag-usapan lang po kasi galing din po sila ng barangay. Yung hipag niya po, napag-usapan po lang namin na bakit yung damit niya lagi pong ganon. Bakit kayo napunta sa pag-uusap ng damit ng iba, ng may damit? Sino ang pasimuno nito? Yung ano po, ma'am, yung hipag niya nga po, ma'am, kasi magkalaban din po sila. Okay. Ngayon po, galing po din sila ng barangay. Ngayon po, nagpasama po sa akin, humingi po ng tulong. Sinamahan ko rin po. Ngayon, nakaaway ni Angelita yung hipag niya. Opo. Humingi ng tulong sa'yo. Opo, sinamahan na magpasama ko po, sa barangay. Nakalipas na po ng ilang linggo, ma'am, ng mga mag-iisang buwan na po. Ngayon po, nagsasaing po ako yung araw na yun. Hindi ko po akalain na sugurin niya po ako at paringgan niya po ako doon sa mismong iskinita. Ngayon po, nakainom po siya, ma'am. Sabi ko sa kanya, pabalik-balik po siyang ganyan. Wala siyang pakialam sa damit ko, ganito, ganyan. Pero wala po siyang minimension na pangalan. Ngayon, nagparinig siya, naturiti po ako, bigla ko siyang sinugod. Dala ko po yung itak. Yung itak na yun po, hindi po dahil na itakin ko po siya. Dahil nagsisibak po talaga po ako ng kahoy. Kasi nagsasaing po ako. Ang sabi ko sa kanya, sino ang pinaparinggan mo? Sabi niya, wala, bakit? Ikaw ba? Sabi niya ng ganon. Nang maya-maya, hindi po ako nakapagtimpe, sinapo ko po siya. Nang ilang oras po, tumakbo na po siya ng barangay. Ayun, sinundo naman po ako ng barangay. Sasapukin ko na naman po siya. Buti, inawat po ako ng barangay. Bakit nasa isip mo lagi na parang gusto mong ipagtanggol yung sarili mo? Opo, ma'am. Dahil nakita mong nakainom, natakot opo, ka ba? Lagi pong ganyan po sila, ma'am, kahit mga kapitbahay ko po. Sa ano nga po, dahil nga ganito po ako, mahirap at maingay. Siyempre po, marami po akong anak. Tapos ngayon sila po magiinuman. Pagkat mga lasing na, saka po sila magpaparinig, susugod. Ngayon, bakit nagiging ganon, Ate Angelita, na parang ang sinasabi ngayon ni Ate Mariel na siya yung biktima, na lagi siyang napagkakamalang nagkakalat ng mga chismis? Hindi po yung totoo, ma'am. Okay. Ikaw, alam mo sa sarili mo, hindi chismis yun? Hindi pa chismis nilagay na yun, ano? Sa umaga pa lang, yun na kagad ang topic ninyo. Ha? Hindi, alam mo, ikaw na nagsabi, wala kang makain sa umaga. Sana, gumagawa ka ng diskarte, mahanap ka ng paraan kung paano pakakainin yung mga anak mo. oo nga. Hindi yung, inuuna mo yung chismis. Parinig ka ng parinig, napakalapit lang ng bahay ko. Nandoon lang ako, hindi mo ako kinausap. Oo, kung paprangkahin ka naman ng diretso, Ate Mariel, ano namang isasagot mo? Okay, ang sagot ko lang po, baka hihingi pa po ako sa kanya, ma'am, ng tawad. Kasi po, nasabi ko po yan. Pero dahil sa ginawa mo, hindi ako hihingi ng tawad. Hindi lang ako ang chinismis mo sa buong tabon, ha? Alalahanin mo, kilala ka ron chismosa sa buong lugar na yun. Wala namang kaming narinig, Ate Purita. Mali po talaga ang ginagawa niya. Ay, mali po talaga. Sinagot niya na, wala pang tanong. Pero mamaya, kompleto yan, Ate Purita, ha? Yes po. Magbabalik ang Face to Face!
Purita, alam ko na ninenervyos ka sa laki ng katawan ni Ate Mariel. Pero eto ang tanong ko sa'yo, totoo ba ang sinasabi mong si Mariel ang panay o palaging punot dulo ng away? Hindi lang isang beses, 2 beses po kami nag-away tungkol rin po sa anak ko. Nagkabaranggayan chismis? po. Hindi lang po sa talaga? chismis, opo. Kay Ate Mariel, ba't anong nangyari? Yung pinag-anuan niya yung anak niya na mali. Mali naman, itatama niya. Kinunsinte? Opo. Okay. So ano bang pinag-awayan ng mga bata? Bakit napunta sa inyong dalawa? Tumakbo po akong palabas hanggang barangay. Hinahabol niya po ako. Kasi malaki na po yung anak niya eh. Binatilyo Sa na akin po na rin eh. po humingi ng tulong yan, ma'am. Kasi on duty po ako noon. Kinaladkad to ni Mariel sa bahay pa niya. Lakas ng loob. Sumugod po Hinila sa niya, amin. inatak niya yung Purita sa bahay, papalabas. Pati dun sa bahay ni Joanne. Gusto talaga niyang, kahit nasa loob na kami ng barangay, gusto niya talagang, lamunin ang buhay. Kasi kahit namamagitan na kami, nandito na kami, nakaharap na kami sa kanya, talagang gusto niyang, Okay, bakit Ate Mariel na parang meron kang anger management? Yung ibig sabihin yung parang nanggigigil kapag nagagalit ka? Siguro po, ma'am, dala lang po sa maraming problema. Lagi ko pong iniisip kung paano po maiano ang buhay namin. Pero Ate Ano lang ang aking payo sa inyo, hindi kayo masamang tao. Lahat kayo. Walang ginawang masama ang Diyos. Lahat maganda. No? So simulan natin sa isang bagong pagsisimula, sa isang bagong umaga. No? Magpatawaran tayo. Patawarin natin yung pagkukul. After all, chismis lang yun. Walang kwentang bagay yan. O huwag niyo sakyan. Ang gawin niyo bukas, magluto kayo ng ginataan. Alam niyo yung ginataan na mayroong jackfruit, langka, magluto kayo. Kung sinong kaya magluto, siguro si Angelita po pwede kang magluto. At mag-share sa isang lamesa, magkain, walang alak ha, magkainan kayo doon, magkwentuhan, so you can start anew. Pwedeng simulan uli, ha? Kaysa magkagalit pa kayo, magpangayan pa kayo sa isang maliit na lugar, simulan nyo sa ginataan. Ikaw naman may sweldo, bumawas ka ng 200 piso, magluto ka ng ginataan at magsalo-salo kayo. You can start a new community full of love. Wow! Cool na cool ngayon si Dr. Love. Thank you, Dr. Love. Tita, totoo ba ang... Maraming salamat sa iyo, Mama Carla. Cool na cool talaga. Alright, oras po natin. 5 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. Alright, ang ating oras 10:13. Mukhang hahaba ang kwentuhan natin. Wala muna tayong liham kasaysayan, producer ko. Kasi interesting ang ating kwentuhan. Ang ating panauhin ay we'll talk about low carb and intermittent fasting. At pag binabanggit ko ito, ang aking producer ay nakatingin sa akin. Parang meron siyang gustong sabihin. Iyon. Malamang-lamang bukas magpalit ako ng producer. Sandali lang po, bago ko i-introduce sa inyo panauhin natin. Napakabata pa niya. At very active, ganda-ganda ng katawan niya. Ito muna, batiin natin ang mga nag-text sa atin. Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Magandang gabi. Tagalog yan sa Real Quezon, di ba? Engineer Mercy Santos, good evening, Pards. Have a blessed Thursday to all and God bless your trip. Naku, sa Sabado na ang ating trip. Pards, maraming salamat. Au Villaflor ng San Pedro Laguna, Marjon Mamhot ng Paranaque, Mar Villaruel. Good evening, Dr. Love. Happy birthday kay Daniel Suarez. Bukas po ang kanyang birthday. Sige, mag-birthday kayo na mag-birthday nang walang paramdam. Paano naman kami? Di ba? Bonita Landru. Shout out to everyone watching from Florida, USA. Wow, imported, ano? And then, Francis Anthony Gador. Yan. Hi. Batang-bata yung ating doktora. Francis Anthony Gador, good evening, Dr. Love. Birthday ko po sa Sabado, October 5. Nagpapacheck po ng attendance board sa Antipolo City. Mag-birthday kayo hanggang gusto nyo. Wala man lang magpadala ng pizza dito, no? Alam mo,
I don't care. Pwede akong kumain ng pizza kahit nagpo-programa ako. Kaso, may nakabantay may nakabantay ni Doktora. Low carb. Chato Sakluti, good evening. Happy Thursday. Dr. Love, tuned in and watching. Alani Hungko ng Kuwait. Lance Abellion, happy Thursday. Magandang gabi, Brother June, sa mga tagapakinig watching via Signal Cable Channel 19 from Sampaloc, Manila. Uy, ang dami yung mga nanonood sa atin ngayon sa Signal Cable Channel 19. Ang dami ko mga kaibigan nagpapakabit na ng Signal Cable. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin, Tondo, Manila. Pakibati raw at prayers para sa kanyang husband si Rick Figueroa, si Mother Senny, at ang aming family. Ayan, maraming salamat. Lori Feria Flores ng Pasay, Sidlene ng Brussels, Belgium. Hello, Dr. Love. A blessed Thursday evening. Pag-greet naman po ang cousin ko sa Japan, Geraldine Nakayasu. Happy birthday to you, Insan. More blessed and good health. Kita-kita one day from Lynn and family ng Brussels, Belgium. Sige, mag-birthday ka na mag-birthday. Hanggang gusto nyo. Angelita Banataw, Julieta Sugitan, Christopher Poan Coloma, Jezebel Villasoto Llorin ng Paranaque, Rodolfo Cruz ng Mandaluyong, Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, and Evelyn Garlan Serdan bumabati ng Shalom. Okay, 17 after 10. Ang ating panauhin ay uod ng gandang babae, batang-bata pa. Ewan ko kung dalaga o may asawa na, but we'll find out later. Pero tingin ko dalaga eh. Ang ganda ng katawan, pero may pinakita siyang picture sa akin dati, parang bloated siya. Ganun, ano? Pero ngayon ay ang ganda ng katawan niya. And they have an event which will be on Sunday, October 6 at 9 a.m. to 5 p.m. This is a National Low Carb Day, PH, nagaganapin sa Metro 10 Convention Center. Alamin natin mamaya kung saan yan ho, and open ba yan sa public. Ang panauhin natin ay advocate ng low carb and intermittent fasting. Let's welcome Dr. Pressy Oberiano Tamundong. Good evening, Doctor. Good evening. Can I just call you Doc Pressy? Yes po. Yan. Hindi niyo nakasanayan na lahat. Dalaga pa po. Separated. Separated. Yes. Okay. Nakita ko yung picture mo na pinakita mo sa akin. You were big. Yes, too big and anong too weight mo heavy. noon? I was 83 kilograms dati. 83? Yes. Wow. Obese 2 ang BMI ko. Tigilan mo ko. Opo. Obese to na yun? 83. 83. Kasi po, 5'2 lang ang height ko. Ganon. Yes. Anong tingin mo sa akin? Over-obese ako. I stand 6 feet at 74 years old. Di super obese ako. Ganun ba yun? Babatuhin kita ng cellphone, ha? Mag-ingat ka. I like this topic, Doc Pressy. Kasi, marami sa mga listeners natin ang katulad ko. Yes. Okay, I'm 74 and everybody knows that I have difficulty walking because of my osteoarthritis. So I'm opening my life to you. Because of this osteoarthritis, limited ng movements ko. Dati, lakad ako ng lakad. I go to Holy Land, lakad ako ng buong Israel, nilalakad ko. Ngayon, hindi na ako makalakad. No? Plus, yung kasalbahian ko nung araw, ngayon pinagbabayaran ko, ang aking pulmo, si Dr. June Dizon, ay nagsabi na ako ay mayroong, ano nga yung kinamatay ni Dolphy sa breathing, sa COPD? COPD. So that means ang dali kong mahingal, no? I stopped smoking already 2 years ago. Madaling hingalin, so limited ng movements ko. And pag nasa bahay ako, ang trabaho ko lang, well, nagka-gardening ako dun sa aking terrace. Pero ano ng pagkain palagi, you know, you eat breakfast at 10 and then lunch at 12 and then
parang gusto mong magmerienda ng 3 o'clock in the afternoon and then dinner ako ng 6 o'clock. Tapos pag-uwi ko ng 11 o'clock, parang gusto kong kumain pa rin. Kaya hindi ako mamayat. Now, tell me, ano bang ginagawa nitong low carb and intermittent fasting? Paki-identify mo nga sa akin, Doc Pressy. Ano ang low carb and intermittent fasting? Kadamihan kasi, they believe na ang low carb is just you are eating less of rice. But Yes. it is completely a different lifestyle talaga siya. Because when we say low carb, we really let go of those high glycemic index na mga sugars and carbs and not just lessening our rice. Kumbaga, Rice is just one of those. Yes, and it is not just about the supply of sugars and carbs actually. When we look at our list sa ating low carb talaga na food list by Dr. Grace na ginawa niya, it is all about letting go of those inflammatory na mga pagkain. Like? Like, number 1, junk foods. Okay. Next, ultra-processed na mga pagkain like Ay, cakes, hot pastries, dog, yes, hot dogs. And those processed din na mga meats and fish. Corned beef. Yes. Ano ka ba naman, doktora? Yan ang mga kinakain ko. Okay. When we say low carb, we really go back to the most natural sources. Okay. Like our buhay na kinatay na mga animals, Oo. frozen but no preservatives, no chemicals, and we Okay. really love those na mga native, organic, like those that chicken, are yung free mga... range, oo. yes. Over those who are merong feeds na Sa farm. injected with antibiotics and Yes, those. yes. But if it is not sustainable to have the organic, then pwede ding yung feeds kaysa sa we go to those with processed na talaga. So, what you're telling us is, pwede pa rin kumain ng meat, ng beef? Yes, and we can even eat low-carb lechon. We can even eat steak, but provided our ingredients should be according to the list. Okay. We really have this list of those inflammatory na mga pagkain. And when you are talking about your osteoarthritis, Yes, ang daming kalaban. Yes. Number 1 thing is, if you lose weight with low carb, gagaan yung pakiramdam mo. Pwede. Plus pa, when you are not eating those inflammatory na mga pagkain, you will really feel the relief from pain and swelling from your arthritis. At ang dami ko nang nakitang cases. Ganun? Yes. Okay, now you're telling it's really me... the food that was giving us a lot of this chronic steady inflammation. So, importante that we should have a list of those food Yes. na... And it's available online for Is that free. so? Okay. Yes. All right. So, but then, kung kakain ka ng kare-kare, fresh naman yung beef, di ba? Yes. Oxtail, for example. The other day, nagpabili ako ng oxtail. Pinakare-kare ko. Tapos maraming gulay, di ba? Ito yung sarap ng kain. Pero, is that considered low carb? We really need to check isa-isa ang ingredients like yung mantikang ginagamit, Okay. kung meron siyang MSG, Meron. and all those. Oo, sa Because hindi na pamilya ko, sila hindi pwedeng pwede. walang MSG. Kasi maliliit pa kaming bata, sinusubuan kami ng nanay ko ng MSG. Alam ko, pag ako'y kumain sa restaurant, na walang MSG. Oo. But MSG is very inflammatory din po. That's very inflammatory. Yes. Wow, and that's bad for my And it can even osteoarthritis. it can even affect our brain activities. Is that so? Okay. Nanay ko talaga. Alright. We were able to grow in an environment kasi na we were not aware and we were not informed of the effects of these foods. And Yes. we also do not know the degree of their effects kasi hindi naman na kinain mo sila ngayon, bukas pangit na yung pakiramdam mo. But it will go out sa age na natin when pag pumatong tayo 40s. I wonder what happened to my mother. My mother died at the age of 90. My father died at 92. My mother never, she always uses MSG. Namatay sila 90 and 92. Old age na talaga. Pero anyway, rice. Let's talk about rice. Yes. And bread. Andyan yung carbo, di ba? Yes. And carbo, after mo kinain, it becomes sugar in the blood.
And how is this being metabolized by the body? Yes. It will always require insulin hormone. All right. This hormone is being produced by our pancreas, our beta cells. And every time we eat a lot of sugars, carbos, and juices, yung mga, like, we are... Yung prepared na kahit juices na, talaga? kahit fresh juice. Ah. Because our fruits are rich with fructose, and fructose is still sugar. Yes, yes. Ay, paano yung ano? Yung merong mga zero na soft drinks, di ba? Zero, mga canned drinks, di ba? Ano itong zero na ito? Totoo ba? Walang fructose yun? Meron talaga tayong ano yan, meron tayong list of possible na pwede lang na sugar replacement na talagang zero sugar siya. There are also some Is it really true? deceiving, yes. Yung sa soft drinks, yung zero, talagang no sugar? Most of the time, yung replacement that they use is a little bit cheaper, pero it has also bad effects. Kaya hindi siya pwedeng you take them. And I really pity yung ibang diabetics na they have them every day pa rin. And it's still inflammatory kasi. That's true. Oo. So we should really know kung ano yung kinakain Yes. mo. What about intermittent fasting? Nagfa-fasting ako pagka Holy Week. You know, before ako, kahit Holy Week, hindi nagpa-fasting before when I was a high carber. Kasi, di ba, hindi naman ganun talaga ka-required sa Catholics. Right, oo. So, I don't fast dati. But now, I'm so happy. If you have seen, di ba, yung before ko, at saka yung ngayon, Ang ganda very na big talaga ang nakakaingit. difference because of the fasting. Tell us something about this intermittent fasting. What is intermittent about this fasting? Actually, partners sila ng low carb. Okay. Because when you do low carb, what we do here is we change our diet and syempre our lifestyle to suit with the needs also ng ating journey talaga sa paglo-low carb. But the diet here will push our metabolism to burn fats already as our energy. And we make our body processes forget about sugar. Because fats can really replace the energy from sugar. Okay. And when our body now becomes fat adapted na, ibig sabihin marunong na siyang tumunaw ng fats for energy, pwede ka nang mag-fast ng matagal. Because you can now make use of the fats that you stored for so many years. So many years, nandiyan na yan sa'yo. Kasi ang nangyari, bakit naman siya na-store for so many years? Itong mga fats na nasa katawan natin, they do not come from the fats that we eat. Nanggagaling sila sa excess na carbs and sugars. Okay. Because every time we load sugars, it will be brought by the insulin sa ating cells, but it's always in excess. So, walang magawa yung katawan natin kasi konti lang yung kailangan niya. So, it will be brought to the liver para gawing stored energy at i-convert siya into something that can be stored in the body. Lalong mahirap pala yan sa kagaya ko na may limitation sa movement. Hindi baling, siguro hindi baling may sugar ka, pero active ka. No. Hindi rin? It will help you a lot. Bakit? Oo. Kung titingnan talaga natin when you do low carb, you can really appreciate na kahit wala kang ginagawa, natutunaw ang fats mo. You are not doing anything, but your metabolism is burning the fats for energy. Okay. Yes, okay. and the good thing is, actually, with exercise, we exercise also sa low carb, but we are more on building the muscle para maging strong ang bones natin. Oo. So, the proteins that we eat goes to the muscles, and the fats that we eat, we make use of that fat for energy. That means kahit wala kang masyadong activities, walang gymnastics, pwedeng tumubo ang iyong muscles. No. Mag-exercise talaga later. Kailangan Medyo magaan na ang katawan. Nakaya na. So, we still make use muna of the weight loss through the diet because we will really burn fats. Okay. As in, you will be shocked because ako, I really felt na parang, ano ba to? Para akong nagla-liposuction. Inayos ko lang yung pagkain ko, lumiliit yung tiyan ko. And ang ganda pa kasi, it really targets the fats. Unlike if you are doing the calorie deficit na pati ang muscles nadadamay, nasisira siya, nagkakaroon ka ng muscle wasting if it's a calorie deficit diet. But if it is a low carb diet, the metabolism really targets all the fats and spares the protein. Pero
gaano katagal mo makikita ang resulta nito pag nag-low carb diet ka? Ang bilis. Really? Yes, ako I am into papunta pala ako ng 3 years, pero after a year of doing this kind of lifestyle, ang layo na ng difference. Oo nga. Ang layo na. Anong dapat gawin to get into the low carb diet? One thing is you should really have the list of Dr. Grace Rojo. In other list. words, what you're telling me is before I eat my meal, kailangan makita ko yung mga... Yes, you have to check your ingredients talaga. Oo. If it suits on the safe food list. Okay. So you will be doing the right thing. Kasi parang ang ganda kasi, I'm so happy with this, kasi naayos na ng mga nauna. Oo. Like, you don't have to think anymore, meron ba tong sugar? Ano ba to? Uy, ano ba ito? Teka No, parang muna, ganun. Doc Pressy. Nung Yes. araw, merong ibang mga kasama ko doon sa kabilang stasyon. Meron silang mga low carb, chumachenes sa ganyan. Meron silang mga special diet. Meron silang salad na binibili, pinapadeliver sa kanila. We are not on vegetable diet. Oo. We are really on low carb. Our priority here really is more of real nutrient-dense proteins and fats. Oo, pati We also proteins, add, di ba? Yes, we also add vegetables, but we really have to go after muna sa requirement natin for proteins and fats. Oo. So how do we go about this? Paano namin matututuhan yan? Meron ba kayong seminar or mga Actually, meetings? I always do FB Live Oo. every lunchtime. Really? For the free Q&A. Teka nga. Sa page ko lang. Anong page mo? Hanapin ko Dr. yan. Pressy Okay. Oberiano, Tamundong Clinic. Okay. Okay. Ayan. And also, if anybody, kung gustong mag-join on Sunday or National Low Carb Day, kasi Yes. maraming doctors ang andoon to Oo. talk about low carb din. Oo. Ang dami nating speakers, ang daming true to life talaga na testimonies. Doon sa yung sinasabi makukuha mo mga natin. list, Doc Pressy, meron ba kayong mga some sort of menu of food na po pwede naming lutuin? Ang daming advocates. Oo. Ang daming advocates. Presently available yung mga menus for low carbers. Meron. Just search it. Oo, ang dami. Okay. Kadamihan naman din na advocates are those din na yung dating ang daming problema like, and then okay. sa akin, oo. for example, hindi mo pwedeng alisin sa akin ang protein, ang meat, because from day one talagang meat eater ako. So, pwede pa rin kumakain ng meat. Yes, you should. Di ba? Low carb. Oo. As long as it's low carb. Yes. Okay. So, maganda ito. Very interesting. Hindi ba mahirap para sa amin? Kasi it becomes a lifestyle, di ba? And kailangan ma-train mo yung sarili mo. At the start, there would really be some trying to Adjustments. adjust yourself na ipasok siya sa routine mo. Oo. Like, ang iba yung mga difficulties nila is they have a problem kung going out, kapag kumakain sa labas na kasama ang family, Oo. na kailangan mong makisama. Oo. But eventually, dahan-dahan mo rin siyang naaayos. Like, ako, when I'm going out, kapag andyan ako, doon na lang kami kumakain sa samgyup na pwedeng walang masyadong timpla, asin lang and paminta. Ganon. Oo. Kasi yung mga sauce, baka may asukal, or may mga okay. vetsin. So, hindi na namin ginagamit yung meat na maraming... Oo. Yung fresh meat na lang talaga. Yes, oo. Now, intermittent fasting, is there such a thing as a scheduled meal doon sa intermittent fasting? When we say intermittent fasting, it's more of paiba-iba natin yung sched para yung katawan hindi siya masanay of your times of fasting. Oh, okay. And ang maganda sa fasting is ang dami niya palang benefits. Kaya dati I was thinking, diba, I live in Mindanao and I have friends na Muslims. Nasabi ko, bakit sila nagfa-fast? Bakit kaya, no? Is it just na sinasabi lang na religion, I have to fast and you fast and they do that? And when I was into fasting already, I can really see the changes. Hindi lang physically, pati ang mind. Hindi ako ganun dati na pala salita. Mahiyain ako. Talagang ang hirap kong makipag-cope up with a lot of people. Hindi ako ganun na pala chika, pero everything changed after low carb. Okay. So, doon sa intermittent fasting, say for example,
sanay kami ng may breakfast kami, tapos may lunch, Yes. tapos may snack in the afternoon, tapos may dinner. So, mawawala yung How should you go through that Yes. process Oo. from eating frequently to Yes, fasting? yes. Oo. This is what happens. I first teach how to do low carb. Kasi if naglo-low carb ka na, you will start burning fats for energy and not anymore sugar. Because if you are feeding with sugar energy, every 2 hours gutom ka. Because all those you were able to take in a few hours ago, yung sobra, nagiging stored fat na yun. So, hindi mo na yun nagagamit. Oo. But you should load for additional sugars if you need additional activities. Yes, Yun yes. yung nangyayari. Oo. But with if you shift to low carb, dahan-dahan kang magbe-burn ng fats, and mafe-feel mo na lang man din na, ay parang hindi ako gutom because your body is now burning the fats inside you. Oo. So, ikaw na yung magsasabi na, Doc, parang gusto ko nang i-delay kasi hindi ako gutom. Nawawala yung cravings Oo. because you are now burning fats for energy. Okay, dyan ngayon papasok Yes. yung intermittent Yes, fasting. dahan-dahan mo nang i-delay ang kain mo. Aha. And dito, I have learned na mali pala yung turo dati na you really have to wake up early and eat. Oo. Because the body is already prepared for the first few hours Aha. for energy nung tulog ka. Okay. Kaya, those that we are eating too early, nagiging stored fat lang pala na yun. naman. Oo. But that stored fat is not from fats that we eat. Yes. Those are excess sugars and carbs. Oo. Ay, nako, this is very interesting. This is very interesting. This will be on October 6, 2024. Invite natin sila, Doc Pressy, para, for those interested, maaring, they could ask questions. And, Yes, meron talaga siyang stations if you are on if you are a beginner, if you are on the maintenance stage na sa Oo. journey mo, Oo. if you are on into carnivore is also part of low carb but extreme. Oo. Like puro na lang lahat karne and Oo. eggs. That's extreme, but we make use of carnivore for some conditions like cancer, Oo. like autoimmune diseases. Are you trying to tell me to lessen my rice intake? What I advise is really stop agad-agad. Stop. Yes. Okay. Because you will really have a hard time going to fat burn if dahan-dahan because insulin hormone is still spiking and Oo. spiking. So, pwedeng ulam-ulam lang, Yes. pero low carb. Yes. Diba? Ulam-ulam, low carb, wala ng rice. Yes, walang rice, walang soft drinks, Oo. walang oatmeals and all those other bawal. Okay. I should have a list of that. Pupuntahan ko yung page mo. Doc, let's invite our listeners to join us sa National Low Carb Day. Yes, and it will be on Sunday. It's National Low Carb Day. It happens once a year lang talaga. And most of the low carbers na naka-experience ng amazing changes sa buhay uma-attend. For us din na makapag-inspire na mas maraming tao and yung nagkakaroon din ng pagtipon-tipon so we can really feel how it is good to be in the community. Yes. This will be at Metro 10 Convention Center. Where is this Metro 10 So, Convention dito Center? lang sa Ortigas. Sa Pasig. Ortigas. Okay. Malapit sa Meralco. I see, okay. So this will be on Sunday, October 6 at 9 to 5 in the afternoon, 9 a.m. to 5 in the afternoon. National Low Carb Day, PH, at Metro 10 Convention Center. We'll see you there. Yung mga matataba na katulad ko na nangangarap na to lose weight. And everyone talaga may pag-asa. Ayun. Yun yung masasabi ko talaga. Pero initially- Kasi ako akala ko wala na akong pag-asa dati. Meron pala. Nabuhayin ako ng pag-asa when I saw yung picture. Oo. Pero initially, hahanapin ko muna yung Facebook page mo para makakita ko ng mga tips doon and I will give you the copy na lang ngayon. Ayan? List. Okay. Don't worry. Very good. Okay. Doc, maraming salamat. Maraming salamat Thank you. din. Thank you very much for dropping And I by. know a lot of people will be inspired talaga. Yes, yes. Lalo na if they will see changes on you. Of course. Mukhang mapupuwersa ako. Nape-pressure ako dito. Thank you very much, Doctor. Thank you so much.
Naging panauhin po natin Dr. Pressy Oberiano Tamundong at ang kanyang advocacy ng low carb and intermittent fasting. So mga katulad ko na medyo overweight, obese, may pag-asa pa kasi nakita ko sa kanya, pwedeng mabawasan. Bantayan niyo ko, ha? Bantayan niyo ko. Alright, oras natin 10:40. Babalik po ang programang Dr. Love. Maraming salamat. Ang ating oras, ganap ng alas 10:45 ng gabi. Ang mga kaibigan po natin sa San Pedro, Laguna, sa pamumuno ni Riza, templadong parang kape. Pero ang kape ko ngayon, wala ng sugar. Black coffee na ako ngayon. Nagiging conscious tuloy tayo sa sa diet natin. Pero sarap kausap ni Doc Pressy, ha? Sarap niya kausap at may interest ka talaga dun sa kanilang low carb and intermittent fasting program na yan. We'll find out, sana. Pero paano ako makakapag-diet niyan? Alis ako. Pagdating ko sa lugar na pupunta sa mga hotel, di ba? One to sawa ang breakfast, di ba? Paano? Bacon, di ba? Eggs, sunny side up. Pagkatapos meron ka pang hot choco, di ba? Pagdating mo sa Paris, meron silang croissant, di ba? Ano pa? Tsaka na, pagbalik ko na lang, tsaka na yung low carb na yung pagbalik ko. Ay, nako. Riza Templado ng San Pedro, Laguna, magandang gabi. At buwabati rin po sa atin si Yek Lopena na nagbebenta ng matamis na rambutan at saka lansones. 100 pesos per kilo ang lansones na matamis. Buhat sa Laguna. Binebenta ni... Gusto kong bumili, kaya lang, anong gagawin ko? Pupunta pa ako sa Pedro, Laguna. Di magkanong babayad pa ako ng toll fee. Di ba? Nagtaas ang toll fee. Tapos ang gasolina ko pa. Para lang bumili ng kahit nga 5 kilo lansones ang bilin mo, talo ka pa rin. Di ba? Pero okay lang. And good luck to you, ha? Yek Lopena. 10:48 ang tumpak na oras. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love radio show. Kasama niyo si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. I don't know kung makakatugtog tayo ng Christmas ngayon. Pero etong isang awitin na paborito ko na napili din ni Rome, Ortigas. Isa sa mga paborito nating awitin at 48 minutes after 10. Lang ito, Friendly Persuasion, at napakaganda ng pelikulang yan. Narito ang theme song ng pelikulang Friendly